Welcome back sa Chai Talk at ang pag-uusapan natin ngayon medyo mainit-init, no? Alright. Kasing init ng actually araw-araw mainit-init to kasi tungkol sa posting sa Facebook, social media. Oh. May napagalaman ako sa mga kabataan ngayon, Gen Z, yung ibang Gen Z, tawag nila sa Facebook pang matanda daw eh. Gen Z, no? Oo, yung ano daw, yung mga totoong kasi nakikita daw nila sa Facebook. Yung iba Yung iba, ewan ko sa iba. Yung ano naman, yung mga kabataan daw, yung mga Gen Z nasa tawag dito, Instagram. What? Oh, Instagram parang kung di ako magkamali 10 years ago nag-Instagram na ako eh. Oo, yun. Mukhang di yata yun. Oo, yun yung mga nila, no? Facebook, pang yan, di ba? Matanda. Nakikita daw yung mga matatanda, no? So, ayun, yung natin dito, yung pinaka-topic natin is about posting sa social media. No, madaming Posting, kung may pakinabang ba talaga yung ginagawa natin or kung wala lang, no? Nakakasira sa atin. Or yung iba, inisip nila, flex lang yan. Kayabangan. Kayabangan, mga ganun. So, sa totoo lang, ilang beses na rin nating na talakay yung Facebook ngayon or at saka yung Instagram is post to earn. Kada post mo, pwede kang kumita sa post mo na yun. Post to earn. At the more na nagpo-post ka, may chance na sumikat ka accidentally. Pwede. Di ba may sumikat yata ang ganyan yung babaeng parang rumarampa? Na babaeng, ewan ko parang sa school. Ganun. Lumarampa yata. Tsaka nung minsan yung bata, alam mo yung sa Baguio, yung parang taong kulay silver na nasa mall tapos sumasayaw ganon. Yung bata na sumabay sa kanya, ano na ngayon sa TikTok, 148 million views. Oo, tignan mo naman. No? Solid yun 148 million solid views. Na yun, ha? Madami ng mga sponsor ang lalapit sa'yo. Well, yung iba kasi, iniisip nila na sponsor, I mean yung iba iniisip nila ay mga mga kita sa ads or reels, yung Pwede, ba't ako magpo-post na reels, magkano lang naman yung kita dyan? Hindi yon mga tol, yung mga sponsor na pwedeng lumapit sa'yo na magpapabago ng buhay mo. Pwede. So, Yun talaga yun. Ako may pinost ako dati na tungkol sa Forex, no. Actually, isa yun sa nag-drive eh. Pinost ko yon, hindi ko alam, nag-trending yung post ko na yon. Picture lang picture. Picture lang. No? Matinding magbayad ngayon sa picture at saka sa text, no? May mga mga tawag dito influencer na pinapakita yung kita nila kada picture. Tapos ako may time na ginawa ko rin yun, kumita din naman ako, no? Kada post ko, ang susunod kong ipapost ay yung post ko dun sa nauna kong post. Itong post ko ay kumita ng ganito. Ang post na ito ay tungkol sa ganito, picture. Tapos, nung kumita yon, pinost ko ulit. Sabi ko, eto yung resulta nung pinost ko kanina. No? And then, malamang, itong pinopost ko na to, itong post na to, kikita din kagaya ng kanina. Pwede. So, ano yung kasunod ng post ko? Yung post ko, bago ko pinost yung isa. Yung isa, no? Sabi ko naman sa inyo, di ba? Kikita rin kagaya nito. So on, pati itong post na to. And so on and so forth. So ginawa ko yung dati, no? Ang dami naman nag-engage eh. Engagement is the key talaga sa yung sa SOCMED, no, pare. Oo, engagement. Yung kasing iba, pag nagpo-post ka, akala nila puro flex lang yun eh. Parang ako yung siyempre mga kasamahan natin na hindi naman masyadong palaging nasa Facebook, sa SOCMED. Magkaiba kasi kapag ikaw hindi ka naman talaga nagbebenta sa Facebook or sa anumang platform, tapos nagpo-post ka ng kung ano-ano, baka pwede pang sabihin na puro flexing ka lang, mga ganun. Pero unlike sa atin, siyempre ako nasa real estate ako, ikaw may business ka. Pag nag-post ako, most likely talagang kaya ko pinost yun dahil building my reputation na rin, marketing, ganon. Kasi kada nagpo-post ako, doon, nilalagay ko yung hashtag ng page natin, page ko sa marketing ay sa real estate, ganon yung sa akin. Kaya hindi siya flexing na kabud lang na ganon na post. Kaya gamitin pa rin talaga yun. Yung pagpo-post din kasi, yan yung tama yung sinabi mo yung binibuild mo yung reputation mo, binibuild mo yung portfolio mo, binibuild mo yung sarili mo sa posting in a good way. Kasi dalawa yan. Pwedeng yung pagpo-post mo, pwedeng maging masama yan eh.
Maging masama yan sa tao, negative. Ako nag-post ako, kailan lang, na sa sapang bato, no? Ito, better na marinig din ng iba. Bakit hindi ko na nire-replyan yung iba? Kasi nag-post ako, unang-una, tinignan ko yung mga ano nila. Ini-stalk ko muna, syempre, sino ba yung kausap ko? Buti nga si Michael, no? Kinuha ko yan. Kasi nag-send ng resume. Unang-una, wala akong plano dyan. Bakit? Yung kausap ko, walang profile pic. Oo, Di ba? Parang par, no? Unang-una pa lang, alam mo na iisipin mo na, syempre, mindset to, mindset. Unang-una pa lang, pag-upload pa lang ng pic, tinatamaran na Pag-upload pa lang ng pic, hindi na confident na, I-upload niya, pare. na i-upload niya yung mukha niya. No? May tinatago ba to? Yung tipong gano'n, Oo, tama. baka naman sabihin niya, masyado kasi akong private na tao Kaya hindi ako social media yan, tol. Social media. Once na pinasok mo yan, ayun, yun na. Ano ka na public ka na. Maliban na lang kung ilalak mo naman yung para sa akin naman, nababaduyan ako dun sa mga... Oo, yung makalak, no? Nakalak, no? Nag-Facebook sila, tapos nakalak yung profile. Siguro gusto lang naman sigurong magkaroon ng Facebook tapos nood-nood, no? Baka ganon. Hindi na rin naman natin 100% madjudge Pero kung nag-Facebook ka tapos nag-i-interact ka, tapos nakalak naman yung profile mo. Medyo rin yun, medyo parang anong punto, di ba? Oo. Baka may tinatago, mga gano'n. So, yun, yung pagpo-post natin is building yan. Binibuild mo or sinisira mo yung buhay mo. Isa pa, ang dami kong nakikitang mga negative na mga nag-applicant, no? Ito, tandaan ninyo to, pag nag-apply ko ng trabaho, make sure na malinis yung social media ninyo. Oo. No, pagka puro ang laman yan, BBM, DDS, nakikipag-away ka, Inuman yan, no? Mga kanegatiban, no? Kung ano-ano, actually, sinabi ko na rin yung mga hugot-hugot, no? Yung kung ano-ano na lang. Napakalaking niyan. Sakit lang yung ulo mo, ipopost mo pa. Tama, no? tama. Although yan, kung doon ka talaga, doon ka nasa-satisfy kasi walang nagko-comfort sa'yo, okay, no? Naghihintay ka ng comfort sa iba. Okay, yon. Simpleng ka lang, yung parang binobroadcast mo lahat-lahat. Although ako, naging ganun ako, lahat-lahat binobroadcast ko, pero may kinalaman sa ipopromote ko, ginagawa ko. Pag nagpo-post ako, may agenda ako. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pag ako nag-post, may either gusto kong tumaas yung engagement sa page ko, binuboost ko yung ko, or may hidden agenda ako. Ganun lang yon. Tsaka, additional dyan. Bilang, hindi naman tayo, sabi nga nila sa Kapampangan, magsasamay sad. Pero hindi rin naman kami yung... Kumbaga, well-known na nakilala nyo rin kami sa Vlogero, sa Vlogero Talk, sa pagpo-podcast, tsaka sa paggagawa ng skit. Siyempre, kapag nag-post tayo sa SOCMED, sa Facebook, sigurado may tayo doon, meron tayong balak o meron tayong gustong gawin doon, ganun. Hindi lang yun yung, post to, nagpe-flex na naman. Hindi. Kasi yun, kumbaga, sabi na nating medyo malalim ng konti yung alam natin sa SOCMED. Kasi siguro pwede naman siguro nating i-claim yun kasi nag-skit tayo, nagpa-podcast tayo, kahit naman siguro kaunti lang, medyo lamang naman tayo ng konti. Sa ordinaryo. Kahit kaunti lang naman. Kaya yun yung pinupunto natin di ba? Yung pag-post sa SOCMED. And yung mga nagpo-post kasi na iba, like I said, hindi namin ginajudge. No? May mga nagpo-post din kasi na iba na kailangan nila ng approval, nagsisik sila ng approval, yung mga ganong salita. Yung parang... May term doon aside sa approval Parang basta nag-post sila, parang inaano nila yung sarili nila. Kung merong crowdsourcing may crowd din yung para sa pansarili, parang gano'n yun Oo, may term doon May term doon, naghahanap sila ng hindi naman basta gano'n, basta parang approval or nagsisik sila ng validation, validation, yun yung word pa. Validation. Yun yung word na hinahanap ko na nasa dila ako na. Naghahanap sila ng validation ng iba, no? Tama, comfort, validation, yan yung hinahanap nila. Minsan kasi, alam mo, madami akong nakikita din na hindi na nila kayang kimkimin yung sakit ng loob. Anong ginagawa nila? Nagpo-post sila dun sa Humpas Lupa Body na anonymous sila. Hugot. Hugot. Oo. Alam mo, may time na ganun ako, nakabiter nung nagne-networking tapos unti-unti nawawala yung mga downline. Pag nag-post ako ng hugot or sakit ng loob ka negatiban, naghahanap ako ng kakampi. Pagka may kumampi sa'yo, ang sarap sa pakiramdam nung ganun May time na ganun kasi kawawa ka naman. Sa totoo lang yung ibang ganun, kawawa naman yung mga taong yun kasi sa paligid nila, hindi sila nakakaramdam na meron silang kakampi. Oo, no? Kaya naghahanap sila sa social media. Nag-post sila na
ganito, darating yung araw, makakaganti rin ako sa'yo. Pag may ano doon, gumatong yung mga chismoso, tsaka yung mga marites na, uy, sino yan? Mars. Gumaganon-ganon, no? Mars Uy, sino yan? PM. Mars. Mars no? pa PM naman. PM naman, no? Ganun, Nag-aano ng kausap, yun na, magsisimula na yung bangayan yan, magsisimula na yung mga ganong buhay sa social media, yung mga nakikita mo, chismis. In fact, isa ako sa chismoso pagdating sa ganyan. Lalo na pag kilala mo yung tao, no? Oo. May pinost siya, tapos i-stalk mo, titignan mo ganon. Tandaan niyo yung mga lalaki, yun yung mga simpleng tahimik, pero simpleng ano yan, mga marites yung mga May ano ba dyan? May banat ba dyan? Yung pare, sorry na, yung mga ganun. Ano, yung mga may pinaparinggan, mga ganun. Oo. Tapos yung sasabihin na alam mong may asawa na yung tao. Oo. Lalandiin mo pa, sabi. Grabe. Sino yun? Sigurado, Tapos ano yung mga yun? kabatch mo, Sigurado. yung mga Oo. magkakakilala, magkakatanungan. Hahaba sigurado yun, par. Sino no? kaya yung pinaparinggan niya, no? Ni ganyan-ganyan, Oo. sabi, no? Yun na yan, hahaba na nun. Tapos magpi-PM na yung isa, uy, may nakita akong post, tapos Par, screenshot. ano pa nila yun? I-screenshot pa Oo, nila yun. screenshot. Tapos, Isesend. pag-uusapan, no? Yung malupit. Grabe. Ako, alam nyo, ako pag nag-screenshot ako na meron akong, may strategy ako eh. Sabihin ko nang medyo may pagka-manipulator ako sa ano. Ganon. Halimbawa, no? Si Juan, may ayaw ako sa kanya. May ayaw ako kay Juan. Tapos, si Pedro kausap ko. Nag-e-expect ako na si Pedro ay screenshot niya at isisend niya. Alam kong mga bagay, nag-e-expect na akong ganun kaya medyo maingat ako sa salita. Or, kinausap ko si halimbawa gusto kong inisin si Pedro. Tapos kinausap ko si Juan. May sinabi sa akin si Pedro na ganito. Tapos screenshot ko yan. Anong gagawin ko? Isesend ko kay Juan. Ayun. Tapos alam ko si Juan, sasabihin niya rin kay Pedro na chinismis ko siya. May mga time na ganun ako pag gusto ko mag-trip. In-orchestra mo na yung ano, no? Oo, alam ko na yung mga mangyayaring ganun. Yun yung sabi nila, yun yung mga most dangerous. Yung mga alam na nila, no, nilalaro ka lang. May nabasa nga ako yung mga marunong mag-play dumb, yan daw yung, ikaw ba yung nagsabi or nabasa ko, sila yung mga magagaling daw. O yung parang ano yan, yung sa libro ng The Art of War. Ganun yan, di ba? Act strong when you are weak. Oo, yun. Parang. Pretend strong when you are weak. Pretend strong when you are weak or pretend weak when you are strong. Ganun. Yun yung mga technique ng Art of War na yan. So, yung pagpapost, may mga mapapala tayo dyan. Like I said, may mga accidental na naging influencer na nag-iba yung kanilang buhay. Oo, ano yan. Kumbaga, nandyan na eh. Nandyan na. Libre. Gawin mo na lang. Remember, yung mga post natin, hindi na yan minsan nagtataka ako bakit sa mga post ko may mga naliligaw na hindi ko naman friends. Kaya Kasi, yun nga yung ano eh. Napapansin ninyo, may mga nakikita kayo na hindi ko naman friend to, ba't ba lumilitaw sa feeds ko? Bakit lumitaw sa'yo? Kasi, merong isa sa mga kaibigan mo ang nag-interact doon. Ngayon, sinasuggest ka. Sa Diba sabi, kaibigan niya. nire-recommend ka. Nire-recommend Nakikita ka niyo sa niya. mga page ninyo, sa profile ninyo. Profile is recommendable. Pagka ganun ka, nire-recommend ka sa iba. Paano ako i-recommend? Halimbawa, ako yung taong laging salita ng salita tungkol sa post ng post tungkol sa kape. Nagkataon si paring Ralph interested sa kape. So, nag-interact siya sa akin, nag-like or tinignan ng Nag-comment. matagal. O kahit comment yan. Or hindi man lang nag-interact na in-stop niya yung scroll niya. Binabasa yung yung mga post ko, walang interaction, no? Yun lang. Tinignan niya lang. Ngayon, na-detect ni Facebook na, interested si Ralph kay Richard sa post niya. Since interested siya, i-recommend ko siya sa mga kaibigan niya. Oo, yun. Yun, ganun siya. Recommendable sa page. Yun. Nabanggit mo yan, par. May mga inquiries ako sa real estate na nakita lang nila yung post ko daw sa My Day, mga ganon, na hindi ko sila friend. Pero friend sila ng friend ko. Pero ako hindi ko sila mismong friend. Yun. Kaya yun yung may sinasabi. makikita kang mutual friend, no? Oo. Kaya kapag nagpo-post kami, hindi yun pang perplex. Diskarte yun na baka hanggang ngayon, luma na yun, hindi mo pa alam, mga tipong ganon. Yun kasi yun. Isa pang epekto niyan, par. Ito, sasabihin ko na sa lahat ng mga friends ko, may epekto ang ginagawa ninyong like, comment, at saka engagement sa mga kaibigan ninyo. Alam nyo ba, tinutulungan, doon na lang sa simpleng ganon. Isipin mo, yung tao, lalo na kung nagko-content yan, pagka nag-like ka dyan, nanood ka dyan, nag-engage ka dyan,
tumutulong ka sa algorithm niya. Tumutulong ka sa pagiging sikat niya. So, ngayon, narinig nyo na, no? May tulong pala. Baka hindi na kayo mag-like sa amin kasi May ayaw nyo tulong, kaming oh. sumikat. Ayaw nyo tumulong. Yun yung sad but true, sabi nga nila. Oo. Kung minsan, yung pang mga taong kadikit mo, or sabihin mo ng kamag-anak or relatives talaga, sila pa yung ayaw na talagang bigyan ka ng suporta. Huwag nyo sabihin na wala naman akong mapapala dyan kung magla-like ako. Hindi ko naman talaga like eh. Di na lang thought na tinutulungan ko to. Yun. Oo. Basta't nilike mo, nag-engage ka, tumulong ka na. Kasi, pansinin mo, pagka yung isang kaibigan mo may nilike siya, nakita mo sa feeds, tapos makikita mo yung pangalan niya, Ralph like this, sabi. Oo. Di ba? Nakikita niyo yun? Ang dami kong mga nakikitang ganon na yung mga sumasayaw na sexy, tapos nakita ko Ralph like. Ang dami yung mga ganon. No? Mahala tayong iba eh. Kahit halimbawa yung pasikreto kang nagla-like sa mga Ibang iba-ibang page, babae na page, no? Makikita yan ng mga friends mo. No? Makikita yan. Tapos lalo na nag-comment ka, Oo. lilitaw yan. Lilitaw yan. Sa mga group, lilitaw yan sa kanila. So, ingat. yun yung punto ng pakikipag-engage sa Engagement, mga kaibigan ninyo. Malaking tulong yan. Kasi yung iba, sumikat sa social media kasi nagkataon na yung mga kaibigan nila, no, na walang ads, no? Yung mga kaibigan nila is may nako-contribute sa pagsikat nila. Yun. And yun nga, meron na naman ako nakita eh. Nakita ko lang din, no, kahit ibang page pa. Nakikita ko yung speaking na rin. Yung yung sa motorcycle Oh. na may ordinansa ngayon. Actually, matagal na yata yun eh. Pero ngayon, nakita ko yung police, no, Parang PNP. inaano na nila, siniseryoso na yata pare. Yung mga menor de edad, pag nagmamaneho, yung mananagot, yung mga parents, no? Yun yung mananagot, mga parents. Kasi nga naman, sino ba yung liable? Bakit nagmamaneho yan? Posibleng yung iba, pumunta lang sa kaibigan, tapos ginamit yung motor. Pwedeng ganon eh. No, pero if ikaw bilang magulang, hinayaan mo na yung menor de edad ay magmaneho, gumagawa ka ng kasalanan. Kasalanan sa Diyos at sa tao. Bakit sa Diyos, par? Yun. Kasi obey the authority over you, sabi ng Bible. Sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa batas. Sundin mo yung batas ng tao, no? Pag hindi mo sinunod diyan, lumalabag ka, ayun, yari tayo diyan, no? Kasama 'yon sa Yung ang iba parang hindi nila masyadong naintindihan yung gano'n eh. Yung iba, 'di ba, ang mukhang bibig yung hindi, pantay-pantay lang tayo para pares tayong mga tao, mga gano'n. Kung talagang yun nga, medyo may alam ka sa Bible, may category din talaga yung yung tao. Kapag authority siya, dapat mong sundin kung ano yung inaatang sa kanya. Oo, lalo na kung Kristiyano ka, no? I-obey mo yung authority. Oo. Sabi nga, kahit si Jesus nga, di ba, yung kay Caesar ay kay Caesar, yung mga ganon. Oo. Yung ibigay ang kay Caesar, di ba? Mga ganong salita. Siya mismo nag-uutos diyan, no? Sumusunod, kailangan sumunod sa sa mga nakakataas sa atin. No, basta nakakataas sa atin, sundan natin 'yan. Lalo na sa government. Pagka binawal nilang na bawal mag-drive yung mga menor de edad, ikaw na parents, sinayaan mo siya. Ikaw mismo, ano ka diyan, liable ka diyan. Liable ka doon, syempre. Wala, alam nyo, hindi yung hindi yung marunong naman siyang mag-drive. Hindi yun eh. Oo. Marunong siyang mag-drive, yes. Physically, nakikita mo marunong siyang mag-drive. Pero yung decision, iba. Iba yung decision ng matured sa bata. Oo, tama. 101%. Tayong mga matatanda, yes, nagda-drive tayo, no? Aside sa pagda-drive, iba yung skills natin, yung decision natin, nandyan. Decision making, Decision making, tsaka yung emotion. Halimbawa, nunahan ka, no? May sakay ka sa likod, nag-iingat ka pa rin eh. Inunahan ako nito, okay lang. Okay. Pero yung mga kabataan, may sakay sa likod. Sigurado. Sigurado, yan, yabang-yabang yan. Nahabulin niya yun, ganon. Nunahan mo ako, mas magaling ako. May sila, may pride sila na tipong mali, although mali, no? Yung pride nila na ako, marunong na ako mag-drive, expert ako dito, no? Akala nila may something na dapat ikaw yung pinaka-expert sa pagmamaneho. Yun yung punto doon. Yung mga bata, yes, yan, naintindihan nila yung pagdadrive, alam nila kung paano, kontrolado nila, pero yung utak, yun yung wala. Yung maturity, wala pa. Yun yung kulang pa. No? Experience din. No? Nakikita-kita mo na pagka ito, inano ko to, nag-road rage kami, posibleng mabaril ako. Sa kabataan, wala yan. Sige lang na sige. Sige lang ng sige. Tapos baka pa talaga, away-away pa talagang eh. At saka yung naintindihan ba nila yung first to stop, first to go? Tama. Tapos yung bago ka lumiko, tingin muna dito sa ang dami kong nakikitang ganyan. Mga kabataan, walang walang left and right. Walang left and right. Or kung kailan sila liliko, doon sila magpa-flasher. Alam niyo yun?
Oo. Unlike sila, hindi sila nag-seminar, hindi nila alam yung tamang tuntunin pagdating sa pagdadrive. Sabi nga nila, iba yung alam mo lang sa kabisado mo. Magkaiba yun. Yun. Alam mo lang, alam mo yung basic operation ng panong panda rin. Pero yung kabisado mo, kahit nakapikit, alam mo talaga yung pasikot-sikot nun by heart. Yun, uutusan ko lang sandali yung anak ko. Bibili lang naman ng ulam dyan eh. Yan ko na. Oo. Tapos, yung style niya palang pagdadrive, may napahamak dahil sa style niya ng pagdadrive. Or, basta na lang binalandra yung niya sa pagpapark. Tapos, sa pagbabalandra niya ng may nakabangga na bike, kunwari, Oo. or may doon, nasaktan. Diba? Yung mga ganong bagay kasi, madalas, yung mga professional driver talaga yung nakakalam dyan. No, yan yung mga kabataan na walang alam. Sila yung mga dumadaan sa bike lane, sila yung mga usually nasa gitna, no? Ang layo pa ng ilang kilometro pa, talagang gigitna na eh. Gigitna na, no? Kasi alam yung kasunod na kanto, doon sila liliko. Oo. So ang gagawin nila is gigitna na. Yung mga tipong ganon, dito yung paliko. Hindi baka kung dito, pwedeng hindi naman gumit na eh, no? Mga ganon, mga kamote. Kaya ganon din naman. Ganon din naman sa mga, although hindi natin nilalahat kasi yung mga nagda-drive ng e-bike, may mga professional din naman dyan, no? Oo. Nadadala nila yung pagiging professional sa pagmamaneho ng e-bike. Pero madami ang mga nag-e-bike na walang tamang desisyon. Decision making, Nabibigla no, ka pare? na lang, biglang liliko. Diba? Nabibigla ka na lang, bakit nasa gitna, ang bagal, hindi nila alam, nakakapag-cause sila ng accident. Alam mo, pagka Tama. nasa gitna ka, ang bagal-bagal mo, anong gagawin nung nasa likod mo? Mag-overtake. O anong mangyayari sa pag-overtake niya? Nire-risk kada overtake, may risk eh. Maliban na lang kung walang tumatawid. Nire-risk, dumadagdag, no? Kaya yung pagdadrive hindi basta-basta yan na marunong ako mag-drive. Tama. Kailangan alamin mo rin yung nasa paligid mo. Marunong ka mag-drive, di ka naman marunong mag-flasher. Kaya nga. Maraming Diba? ganun pare sa daan. Tapos mapapansin mo yan sa friendship, no? Pagka umaga, talagang pardagulan doon. Unahan, no, Oo, pare? sa Clark, nasa Clark sila, medyo matinu-tinu pa. Pagkalabas, iba na yung banatan dyan. Hatawan na kasi wala ng CDC na manghuhuli. So, ayun yung mga menor de edad na nagmamaneho, yung mga magulang ang mananagot. Pwede kayong makulong. Yun. Okay? Magkaka-record kayo. Yun. So, I think, yun lang din yung natin, yung topic natin for today. Posting for SOCMED. Para sa social media yan. At kaya kayo, i-build nyo na yung pagpo-post. Oo. Again, ang pagpo-post, hindi yun flexing. Oo. Depende Tsaka, kung anong adhikain mo. Like kami, pag nag-post kami, asahan mo, may agenda kami. oo. Huwag mong pansinin yung huwag niyong pansinin yung mga Oo. may masamang sasabihin sa inyo. Alam niyo ba? Sila iniisip ninyo kung ano yung iniisip nila. Baka isipin nila, baka naman yung sa inyo baka isipin nila ganito ganyan, ganito. Ano ba naman, no? Ba't nagmamatter sa inyo? Ba't nagmamatter sa inyo yung iisipin ng iba? Apektado ba yan? Pagka nakasakit ka ba, sila ba yung magbibigay ng pambayad sa ospital? Pagkang ginawa mo pagkakakitaan, huwag mo nang isipin yung mga tao walang ambag. Oo, tama yun. Sabi nga ni sa libro ni Jack Canfield, noong daw bata siya, ang akala niya lahat ng galaw niya may pakialam yung mga tao, yung nakatutok sa kanya. Pero nung tumanda na siya, doon niya napagtanto na sa 10 tao baka wala man umiisip sa'yo. Kasi busy rin sila na iniisip nila na baka sila mismo iniisip sila ng mga tao na yon. So, nag-iisipan sila na hindi naman ikaw yung iniisip. Ganun ka rin sa sarili mo. Kaya, yun. Nga. Ganun. Kasi, grabe naman yun no? Ba't mo isipin yung mga taong ang ambag lang sa'yo is negativity? Tama, oo. No? Ba't mo isipin yun, negativity? Dahil sa pag-iisip mo sa kanila, na-stop ka dun sa tamang potential mo, dun sa potential mo talaga, no? Posibleng kung hindi mo inisip yun, posibleng, kasi nakakaya yung mga, yung mga friends ko No? Hindi naman nila iniisip na, yung ginagawa niya nakakahiya. Wala namang ganon. Oo. No, kanino ka dapat mahiya? Mahiya ka sa taong nag-iisip na nakakahiya yung ginagawa mo? Kanino nakakahiya para sa kanya? Di ba? Halimbawa, may ginagawa si paring Rap, sabi niya, para sa akin, nakakahiya yung ginagawa niya. Ano naman para sa akin, kanino siya dapat mahiya? Anong basis ko? Oo, di ba? Tama. Nakakahiya yung ginagawa niya, nakakahiya para kay ganito, para kay ganyan. Paano ko nalaman yun? Paano ko nalaman na nakakahiya, di ba? Own judgment lang yun. So, I think hanggang dito na lang at sumasarap kasi yung topic natin.
Iba talaga rin yung ano, yung Iba kape yung na epekto iniinom ng natin, no? Di ba? So, Parang nalasing yata ako sa kape o ano eh. Oo. So, yun lang. Maraming salamat and Chai Talks out. Out.